ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Thank you. Kindly sit down. First of all, I would like to thank the pasasalamatan ko po ang Qatari government, lalo na si His Majesty the Emir of Qatar sa pagpersonal niyang pagyaya sa akin dito, and because His benevolence of allowing us to use the stadium, nakita ko kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo. And, marami to, pero if you'll just bear with me, I am not quite adept with the Tagalog dialect. Kasi kami taga Davao halo. But there are words that are really... So I'd like first to introduce to you the closest to your heart in connection with your journey here in the Middle East is Secretary Silvestro Bello, the Department of Labor. Kami po rito karamihan ay mga probinsyano. Taga-dormitory kaming lahat halos. And ang sunod katabi niya, isang Ilocano rin. At mahusay na general. He was a good soldier of the Republic, and now he's in the service of the civil government, Secretary Delfin Lorenzana. Ang ating DTI, Department of Trade and Industry, Simon Lopez. Then yung Secretary of Energy natin sa ating importation or exportation, whatever it is, that's something to do with the energy is Al Cosi. Manager siya ng NAIA noon. And on the left is, alam mo yung ambassador ninyo, ka-roommate ko to. Halos lahat ng cabinet members nyo, magka-roommate kami ng dormitoryo. Puro kami probinsyano. Ang nasa gobyerno ngayon, hindi mga taga-Maynila, puro probinsyano. Alan Timbayan is si Tausug. And he will roommate kami nito for 4 years. You know, for the 4 years that we were together, I cannot remember of any instance na we argued or none at all. Kaya sabi ko, inang iba dito sa Pilipinas, bakit? Kung experience ko kay Minton Lai, si Alan, they're really good tausugs. At wala lang, do not traverse into the prohibited loose talks. We can well work together with our Moro brothers in the Philippines. Nandito po ang ating acting secretary, Secretary Manalo of the Foreign Affairs. Then ang ating Secretary of Health, si Secretary Ubial. Another Ilocano, taga Cagayan, Tugigaraw.
classmate ko to. He was the valedictorian of our class. Bilyonaryo na ito nung pumasok sa cabinet. Totoo. Kasi bright eh. Arthur Tugade. Ang aking presidential spokesman, si Ernie Abella. Then, another Ilocano from Pangasinan, General Esperon, National Security Advisor ko. Ang sa likod, yung fashion boy. Makita naman ninyo sa forma, si Sal Panelo. Bicolano to, from Naga. Ang susunod sa kanya, isa ring Maranao. He's the head chairman ng TESDA, si Jean Mamundong. Ang katabi niya, isa ring Maranao. Brad ko sa klase namin, kabats ko talaga ito, si Abdullah Mamao. Isang Ilocano rin. Puro Ilocano itong nagwapo at maaga itong nag-retire. Palagay ko maaga rin itong nag-asawa. General Roy Simato. Ito yung pinapapunta ni President Arroyo noon, yung evacuation sa Iraq. Pati yung paggulo, yung unang putok ng kaguluhan dito. Siya ang pinapadala dito. He is the special envoy for the Middle East affair. Siya yung inaatasan namin to take care of the evacuation noon. Ang sumunod sa kanya, si Mayor Lani ng Taguig, Cayetano. Ang husband niya, si Senator Alan Cayetano. Ang katabi niya, ang senior aide ko, taga Davao ito, si Bongo. Then, isa itong hinahanap ng mga babae palagi. Kung saan mapunta ng probinsya, hinahanap kung saan si Secretary Andanar. Huwag na ninyong hanapin yan, kay 5 na ang asawa niyan. Then we have the congressman for the OFW, Congressman Bertiz. And isa ring Maranao. He handles the Mindanao Development Authority, si Kahir Alonto, Secretary Alonto. At ang katabi niya, si Josefa. Aimee Marcos. Kasi nung dito ang nilalagay, yung mga totoong pangalan. Sabi ko dito, si Governor siya ngayon, ng Governor Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos. Sino to? Sabi ko, ang pinakamalapit na native na magandang pangalan dapat sa iyo ay Miss Josefa. Ang gaging, sabi niya, nahihiya pa siya. Kagano ng pangalan, Josefa. It's a Filipino name. Ang sumunod yung former mayor ng Tagaytay, Attorney Tolentino, si Frances. At ang daladala kong kaibigan, si Mocha.
sa iyong nagsuporta sa akin, sa totoo lang, let me begin by saying, why am I here? Kayo ba kilala ninyo ako before the elections? Mayor lang po ako, sinungaling kayo. Hindi niya ako kilala, mayor po ako ng Davao City for 23 years. Tumakbo po ako hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Nanalo ako na. Basta tinatanong ko ewan ko kung talagang anong nangyari sa buhay. But because of these so many issues, very critical and crucial to the survival of our country, I was not hearing from any of them na mga kandidato na tumatakbo. Kaya hindi nga ako last minute na ako. Because I had no money. Ang partido ko, it is not a moribund organization, but hanggang dyan lang yan. So, but when they began to talk about government and what they intended to do, alam mo, wala ako narinig about Mindanao. Alam naman ninyo na may problema tayo sa Mindanao. Ako hindi masyado, okay, I can go in and out. Kasi alam na mga Maranao dito na ang lola ko Maranao, ang lolo ko Chinese, pero tatay ko Cebuano. But, Bisaya, hindi ko malaman yung mga critical at sabi ko crucial issues. Wala sa kanila infrastructure, the usual, alam mo naman, I'm not criticizing them, but I just felt that they were short really of their dimensions about what's happening to the country. Lalo na ang droga, pati korupsyon. Now, the reason why, na ilang taon na, how many years ang Pilipino nagtitiis sa korupsyon? Hindi ko malaman na nasa poder mo naman kung gusto mo talagang hintuin, pati droga, bakit hindi nila mahinto-hinto? So, I made only 5 promises. During the presidential debates, we were only given about a minute and a half. So, wala man ako rin masabi na for infrastructure. Ako sabi ko lang, well, 1.5 minutes, I will stop corruption. I will stop drugs. I will stop criminality. And I allow yung mga bright. Hindi ako bright eh. 75 lang ako. Totoo yan. Kindergarten pati sa college of law, 7 lang. Pero dahan-dahan, umaakyat naman. Hindi mo naman kailangan yung 95 para mo akyat ka. Pero I am not really the one with credentials, one who can really brag about solving the economy. But I told you that I will allow the bright guys, sila Dominguez, Tugadi, mga milyonary, may-ari ng Dominguez in finance, is the owner of Marco Polo. Yung mga kababata ko na talagang naging, sila, kasi mautak. Ang iba man ang nasa isip ko, girls lang palagi. So, hindi totoo. Huwag ninyong sabihin doon sa Davao. Ganoon lang yan. Sabi ko, I will not tinker because I am not the talented one. I do not know about economics. If I can remember correctly, ang grado ko sa economics noong sa college ako was
Mga 78. Okay naman yon. At least nakagraduate ako sa AB. Ngayon, itong, sabi ko, ilang taon, bakit hindi mahinto-hinto itong putang inang ito? And maybe because I was very strict in my hometown, I coasted alone for almost 23 years. Ayaw ko talaga. Corruption sa Davao. Police, lahat. Basta mabalitaan ko. Talaga, either masampal kita o sipain kita. Yan talaga. Ayaw ko. Ang sabi ko nung kampanya, I will give you a respite. Baka paghinga lang naman tayo ng 6 years, wawalain ko ang corruption. And I'm starting it. As a matter of fact, last week, kaming mga cabinet members in a meeting, I just asked one simple question from a cabinet member. I said, nabasa mo yung opinion ng abogado mo sa departamento mo? And he lied to his teeth. How could it be? Sekretary ka, hindi mo alam ang opinion ng legal mo? Nung sinabi niyo, I was not furnished a copy. I did not read it. Talagang uminit ako. I told, you are lying to your teeth. You are fired. Get out of this room. Tanggal ko talaga. Sinabi ko naman sa kanila, magkaibigan tayo. Magka-roommate tayo. Si Belio, pati yung BIR, si Dulay, ang harap namin yung kwarto. Kami ni Yasay, ang magka-roommate. Nung up later years, si Yasay kasi naglipat, nag-asawa ang buang. Maaga. Yung babae doon sa kantina na maganda, tinana niya. Nagkala kaklase, nag-sit, timbayan, sabi ko, Alan, wala ka bang ano dyan, ako lipat. So, magkakaibigan tayo lahat. Pero ito lang ang the first whiff. Wag na totoo, maamoy ko lang. Yo. Sorry talaga. You know, there was one guy, ang kanyang agency had a appropriation of 150 billion. Kaya ko tinutukan. Hindi man nila alam na. I keep track of kasi dyan ang malalaking tagaan. So, nung the first whiff, yung sinabi lang niya doon sa mga direktor, kung ano yung pinag-usapan ninyo ng aid ko, yun na yun. Putang inang sagot na yun. Kaya tinawag ko yung mga directors. Sa Davao, pinalipad ko. Sabi ko sa kanila, mga putang ina kayo, sabihin ninyo totoo sa akin. Huwag ninyo akong bulahin, sisipain ko kayo dito lahat. Tell me the truth. Tapos sabi na, ikaw na lang magsabi. So, ang nagsabi yung region ko, yung officer ng, sabi ko, anong sinabi? Sinabi niya, sir, na kung anong napag-usap, huwag kayong magpag-usap sa akin. Kung ano yung pinag-usapan ninyo ng aid ko, yun na yun. Sabi ko, tinawagan ko mong, call him. Tell him to resign. Sabado, 2 days. Monday, he must submit his resignation. Yun kasama ko, 1988 pa. Masakit nga ang loob ko, pero wala akong magawa talaga. Wag lang yung corruption. Kung ikaw nakapabuntis ka ng iba, ako nang bahala kung wala kang pera. Kasi itong bilyon na ito, nakadalawang asawa rin ito. Sino ba? Ang danar siguro, no? Dalawa ka rin?
Mga kabinet ko, maramihan, Moro, pati Ilocano. Wala nga ang Bisaya except si Bong. But Bong is si Batanggenyo ang ancestor. Ako lang ata ang Bisaya dyan, pati si Pernia. Well, of course, si Ibasco. Tatlo lang kami ang Bisaya dyan. Karamihan Ilocano, pati Moro, Muslim. So yan ang patakbo ko, pero sabi ko talaga. Kaya kung mauwi na kayo ngayon, either tomorrow or maybe during Christmas time, there's gonna be a lot of arrivals there. Wala na yung bukas-bukas ng bag. Bawal. At kung buksan yung bag ninyo, palagay ko hindi naman, you raise hell. Create a scandal. Sabi mo na, bakit mo buksan yan? Anong suspetsa mo? Nagdadala ako ng shabu dito? Putang ina, galing ako sa mga countries na pinuputo yung ulo mo. I told them, kasi when the bags are deplaned, binababa, pumapasok yan sa warehouse. It's an underground warehouse actually, sa Naya. Then it goes into an escalator thing, dadalhin sa taas, tapos iikot na sa conveyor. Yun, doon mo naabangan. Kung meron kang dinadala, at may mga scanners na doon, what's the goddamn fucking point of just opening tapos kukunan lang ng mga... Kaya ngayon wala na, diretso kayo. Kaya kaming mga senador, mayor, congressman, pinapadaan, salute pa. Yes, sir. Baski isang train yung aming dala. Ito mga OFW, may bad experience kasi ako dyan. Ng isang babae, hindi na niya binalot. Kasi nagamit na niya yung TV niya naman. Pagdaan doon sa kinukubra pa, umiiyak yung babae. Sabi niya, ito lang man madala ko. From Macau. Ayaw talaga ng putang ina. Gusto hindi pupunta ka doon sa Kahiro, Bayare pa. Sabi ko, hindi niya ako kilala. Sabi ko, Brad, kakawa naman yung kababayan natin. Yung punting bag na yan, kami, ilang bag ang dumaan ko. Shopping yung asawa ko. 3 bag yun. Sabi niya, sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Sabi ko, putang ina mo. Sabi ko, si Mayor Duterte ako ng Davao. Huwag mo akong tanungin ng gano'n, sipain kita dito. Putang ina. Yan mga experience ko na gano'n. Kaya kung magdala kayo, 5 bag na puro dolyar, tawagin mo na ako kasi hati na lang tayo doon. Marami yung pera ninyo. Maawa naman kayo sa Presidente. 2 talaga pamilya ko. Yung nanay ni Inday, yung mayor ng Davao, yun yung Tisay. Half German yun eh. Nakita mo, kilala ba niyo anak ko yung nanuntok ng sirip? Yung nanay niya, Zimmerman yan eh. Hindi talaga kaya itong German. Hirap. Dito na lang ako sa Bulacan niya. May isang anak ako, si Veronica. Inday, si Pulong is the vice mayor. May isang akong anak lalaki, wala namang ginawa kung hindi maghanap ng babae. Galit sa akin, kasi sabi ko, hoy, Sebastian, panay na ang pusing niya kung sino-sino ng mga artista. Sabi ko, umuwi ka. Kasi siguro nagalit, kasi sinabi ko, gago ka, may anak ka, hindi mo inuwian. Hindi ka na kilala. Ayan ang pamilya ko. Then, this Veronica is
the youngest of course. So, kailangan ko ng pera. Pero kayo na. Totoo, magtanong kayo sa buong mundo. I do not sign any yung allowances, yung mga, masabi ko ayaw ko, para walang masabi yung tao. Sweldo ko lang. Minsan, nakuwi ako, commercial flight ako. Kasi yan lang, minsan ako, pumapasok class ako dito sa likod. Kung naglipad ako, wala masyadong nakahalata. Pero minsan may umihi. Hay! Gano'n yan. Dito sa likod yung lahat tao nagtakbuhan dito sa likod, yung eroplano nakaganon, lumipad, bigla lang gumanon. Akala mo pa-take off na naman. Nagmakaawa ang piloto. Balik kayo dito kasi para tayo take off na. Nandito na lahat ng tao. Medyo magulo lang pagka nakita ako ng taong Pilipino. Ang kapital ko lang naman sa inyo is my word of honor. I will stop smuggling. Wala na yung customs, meron kayong bagahe, tapos gano'n, dadating, ng balikbayan. Pangunang pakialaman yan. Wala, hard-earned money yan. Ano ba naman yan? Karaming kuliktahin natin taxes. So, yan. BIR, gano'n rin. Pag mag-assess ka, sabihin mo mali yan. Just tell the truth. Yan lang ang hini ko sa inyong lahat. Huwag kayong, do not please think something which is a lie. Kung gusto mo, pag-usapan natin. Sige, kung wala ka talaga kayang ibigay, sige. O dahan-dahan lang, but do not lie. Because if you lie, mahirapan ako mag-discarte. But if you tell the truth, wala kang problema sa akin. Sabihin mo lang ang totoo at baka makatulong ako. Yan lang. Wag kayong magano. Huwag kayong pumayag na magbigay. You know what is contributing to the graft of our country. Alam mo ba, kayo rin Kasi lapitan kayo ng BIR. Baski na tama na yan, baski tama ang declaration ninyo, maghingi man talaga yan, bumibigay kayo. Para bang sabihin wala ng gulo. Kung sabihin ninyo, tama ho, iyang ginagawa ko. Nandyan lahat yan. Ngayon, ito lang ang bayaran ko. Ngayon, kung pipilitin mo ako magbigay, utang ina mo, sampalin kita dito ngayon. Oh. You have to be assertive to help your country. Ang mga Amerikano, gano'n. Di ba, kita mo mga Amerikano? Kung nasubrahan ng yabang ng mga gagog yan. Ganon niya sila, they are very assertive. You have to stand up for your rights. Kaya huwag kayong mag-surrender ng kalukuhan. Basta sa gobyerno, anything about government, just tell the truth and say, I'm sorry. I cannot help you. Kaya kung tama ka lang lahat sa gobyerno, sinasabi ko na ngayon, I know that you have been with excessive incomes. Sabi ko, kayang sweldo ninyo, parang tip na lang yan. So, ang malaki sa inyo, yung hingi, yung under the table. No. Sabi ko sa kanila, for 5 years, few months, kalma na lang tayo, ha? Magtiis tayong lahat. Alam ko kayo, magbili ng kotse, lahat ng anak, binibilihan ng nasa eskwelahan na maganda. Well, you have to make adjustments. If you can afford the school now, but without the corruption, you cannot sustain the education of your child dito kasi mahal. I said, you have to make some compromises in life. But this cannot go on. This cannot, I will consider myself a total failure. Di sana hindi na lang ako tumakbo at porke paano kung hindi ko makontrol itong corruption, pati itong droga.
Ito droga, wala akong compromise yan. Just like corruption, the issue is death. Bakit ba pinagpapatay mo yan? Nung mayor ako, we were in still waters. Nothing was moving right after the transition between martial law at pumasok yung criminality. And I had to do it. I was a prosecuting fiscal. Trial fiscal ako. So sabi ko sa mga taga Davao, mag-behave lang kayo, obey the rules. Sabi ko, yung gustong magpabili ng shabu, drug, or mag-kidnap, umalis kayo. Do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy our sons and daughters kasi mga ulol kayo, yun ang kayamanan namin. Hindi tayo milyonaryo, kaya nga tayo nandito eh. That's why I have to work on my ass to death every day to earn a living. Ngayon, pag matanda na tayo, you have how many? Mag-save ka? You have health insurance? But how far and how long will it go? Ako, meron ako, naging mayor ako, presidente. Pegged to the highest salary, I can sustain sa hospital for 6 months. But after that, boss yan. Sino ang magbayad sa hospital? Sino yung kayo, alam ko man, Pilipino, isasangla mo yung lupa mo o ano para lang mabuhay ang nanay mo, tatay mo. Bibili ka ng medisina, nagpapadala kayo ng mga sakit doon kasi ang tatay mo may diabetes, high blood, kidney. Hindi tayo mayaman. Walang universal healthcare doon eh. Ngayon, kung buangin mo yung mga anak ko, mga anak namin, sino ang sasagot sa amin? Who will take care of us? Who will spend for us? Sino yung maglagay ng oxygen sa akin? O magbili ng kabaong ko? Putang ina. Kaya talaga ako galit. Kaya itong mga human rights, putang ina ninyo, wala akong pakialam sa inyo. I do not allow my country to go to the dogs just because I am afraid of kayong mga taga-Amerika, pati itong EU youth. Gusto pa ako ipakulong ng mga animal? Yun know, ang suggestion nila. Ang suggestion nila, nga maglagay ako ng mga clinics all over the Philippines at yung mga addicts, huwag ko na daw patayin. Magpunta lang sila doon na sila kukuha ng cocaine, heroin o shabu. Sira ulo talaga ito mga puti. Hindi tayo magkaintindihan kung ganon. Sabi ko, nung na-presidente ako, sinabi ko, do not destroy the Philippines. Do not destroy the young generation. Pag ginawa mo yan, sigurado ka. Yan ang diferensya dyan. Hindi na nakita nila yung human rights. Kaya ganito ha, it is not you. It might be a different scenario. Meron dito nagtatrabaho. Ibang lugar. Hindi dito sa Qatar. Tignan mo yung balita pag mag-uwi sa Pilipinas. That they have about 3 hours of sleep, tapos yung leftover ang gano'n. Kasi pagkatapos linis niyan isang bahay diyan, linis yung panyong
sa son-in-law niya, tapos isang bahay ng kapatid niya. Ganun yan. Malaala ko, ang iba, biktima pa ng abuse. Tinitiis yan. Alam ko yan. Hindi ko lang masasabi dito. But I was once upon a time a congressman and I had to, hindi dito, doon sa yung magulo na lugar ngayon. And I had to plead kasi she had to endure sexual abuse, lack of sleep, lack of food. Kaya ako dyan mainit. Anak lang ako ng mahirap. Hindi naman kasing hirap talaga. Pero alam ko ang laro. Kung sa amin pang Bisaya, matugkad na ako. Maabot ko yung pinaka... Tapos ganunin mo lang ang mga anak namin. Magpadala kami ng pera. Tapos ibilin ng shabu. All the while you endure human degradation. You lose your dignity. Tapos itong mga putang ina to, pagdating doon, pag-uwi nila after 5 years, sasabihin lang, ma, yung anak mo, bangag na, wala na. Constant use of shabu shrinks the brain. When the brain is shrunk, he cannot be rehabilitated anymore. Out of the 4 million ngayon, I do not have an accurate count of how many of them are really insane na hindi mo na papakinabangan. Kaya ako yung rage ko kung makita lang ninyo. Hindi ako nagdadrama, umuwi kayo ng Davao. Pag nakita ko ngayon yung bata, 1-year-old nire-rape, pinapatay, kukunin lang dyan sa sidewalk, tapos later on found under the jeep, warak na ang abdominal cavity. What can you expect about a 2-year-old child? Kadyan ako umiinit. Kaya that's my message is, putang ina, do not fuck with me. I will really kill you. Wala tayong sikreto-sikreto dito. There is marriage. Why? Sabihin nila, I have 4 million. Kasi 3 million o kay General Santiago, yung PDEA. Pagkatapos pinalitan ko sa yung akin si General La Peña. So, ang kanyang count, di ba nakita niyo sa TV? Sinabi ko, surrender kayo in 24 hours, papatayin ko kayong lahat. Nakita ba ninyo sa TV yung mga parang zombie na? Parang galing sa yung German Nazi camp na payat. And they were surrendering by the hundreds of thousands. Ano sabi ka dito, you grieve for the son of a bitch? Na ilan? 3, 4? 100? 1,200? Shit. Putar. Ilan ang sinira mo? Itong may mayor doon. Pinasok ng pulis, nag-serve ng warrant. Lumaban daw, tinapusan. Si mayor ng Albuera, yung taga-Leyte, putang ina yun. Kaya pala sa Bohol, which is a very law-abiding people ng Bulanon, tataka ako kung bakit ang druga doon nagbabaha. Saan ito galing? Sabi ko sa pulis, putang ina, sagutin ninyo ako. Bakit dito nagbabaha ng druga? Kaya may mga turista eh. Alam mo pala, yung sa Albuera, yung si Espinosa, yung mayor, yun ang the eastern side, right side, eastern, if you look at the map of the Philippines, the eastern side is your right hand. So dito, central ang Cebu, left hand is the western side. Kaya kita mo West Philippine Sea.
Sila pala yun. Yung Odicta couples, patay na. Pagbaba nila sa pantalan. Ito namang tapos na-demanda yung mayor. Hindi ako nakialam. Ang Secretary of Justice, kasama ko sa cabinet. And his findings, sabi niya, Mayor man tao na hindi ma'am, I'm sorry but this is murder. Go ahead. I will not interfere. Okay, file nyo. Okay, let us put it together in a proper perspective. File nyo. Trial, sige, trial. Convicted, i-convict ninyo. Pagkatapos sabi niya, sir, convicted kami. Kasi sa Constitution, sige ako hanap. Paano po ba kalabanin itong ombudsman, human rights, lahat na. So, where is our sanctuary kaming taga-goberno? Nakita ko ito. The President shall have the power to grant pardon. Conditional or absolute. Dito tayo. Legal. Ito, legal ko. Ilan kayong na-convict? Bigay mo sa judge na yan. Restored to full civil and political rights and ordered reinstated with a promotion to rank sire. Di tabla. Yan ang maganda sa 75 na maghanap talaga ng lusot. So what's fucking wrong there? You want it legal? I never interfered. Bit Aguirre is also our classmate sa San Beda. Kasi cum laude. Yung kinuha ang original na San Beda yan. Ang buhok niya hindi. Sinabi ko, Obit, taga Quezon yan, province. Mayor, I'm sorry, but our findings really point to a murder. Fine. Tuwali case. Trial, bigyan mo abogado yung convicted, pardon. O dahil sabihin ko sa iyo, kayong mga, hindi kayo, kasi live tayo Manila live tayo Philippines. May nagsinya sa akin, we're being now shown in the Philippines. Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo. Kaya kung mamatay kayo, sabihin na, total sila makulong, let's say kayo. Walang makulong sa amin. At promoted pa yung pumatay sa iyo, gago ka. Droga pa kayo. Habang ako ang presidente, talagang let's say kayo. Masakit talaga sa akin. How can you bear the sight? You are a president, tapos 4 million mga tao bangag. Talagang magwawala ako. Sabi, human rights, ipakulong ako. Actually, ladies and gentlemen, wag mo akong takutin ng ganun. Fatalist ako na to. If I go to prison, so be it. Wala akong problema. I can rot in jail until eternity. Basta alam ko lang that I did something for my country. Wala akong takot-takot. Kaya po, alam mo, believe naman sila dito lahat sa akin. Kasi yung presidente ng, sige siya, sabi ko, you go to hell.
Son of a bitch, you go to. Tawa sabi niya, ang interpretation naman, son of a bitch talaga saan eh. Putang ina ganon. Iniba, son of a whore. Wala mo pakialam kung sinong nanay mo. Basta putang ina. You know, the United States, sabihin ko na yun, sanay sila. You have this president who is a libertarian, kuno. But deep in the recesses of his mind, that guy, dumaan na ako ng psychology sa second year high school. He has the deepest of the inferiority complex. He was a libertarian, pero he was encouraging every trouble in this world. Kaya itong mga kaibigan natin, our friends, they invented the Arab Spring. It was the American invention, and they created hell in the Middle East. Ngayon sila papasok-pasok palabas. You can just imagine suggesting that I establish a clinic, tapos may shabu ka ng crazy. Tingnan, they're all. Kaya sabi nila, ikaw lang raw ang ako lang ang, believe yan sila sa akin, kaya ako lang man nakasabi na you go to hell, you son of a bitch. Tapos, lahat ng, may isa akong cabinet member, sabi niya, galing siya sa Europe, sabi niya, Rod, you have a very bad image sa EU pati sa Amerika. Sabi ko, look, I am not a lucky. Hindi ako bata-bata ng Amerikano o EU. I only serve the Philippines. Kaya ngayon, maski yung taxi driver dito, he's your president. He's the guy who bullshit the... And I never regretted it. Ako lang daw ang head of state nagsabi ng inang yan. Just imagine reprimanding me before CNN, BBC. I'd like to remind the Philippine government that there has to be a law which has to be followed. Nabuang ka dyan. Tignan mo. Di na talo. Obama. Tinawagan ko si President Bush. Kurtusiya yan eh. Si Trump. Si Boss, isa pa rin yun. Si Trump. Tinawagan ko si Trump. Sabi ko, Mr. President-elect, this is President Duterte of the Philippines. Yes. I've been expecting your call. I know that you call. Ito ang sabi ni Trump. I make it public. Yeah, I support you. You are doing it right. You know, my country, the son of it, they say, panganlan din, yung pangalan. He named it, alam na niyo, they're flooding my country with drugs. I'm doing what you did. You're doing it right. Alam mo, si Trump is a realist, a pragmatic thinker. Akala mo lang puro, pareho kami yung pakunwari lang na magbinastos dyan, gano'n, magsalita. Pero, hindi na alam, yung si Trump, nag-iisip ng malalim yan. Hindi yan maging bilyonaryo. Makatayo ka lang ng isang poste, puta, bilyonaryo ka na.
Kita mo yung building niya. Paano ka maging bobo? Totoo. Trump, malalim yan. Kunwari lang. Kasi pareha ko, hindi man ako talagang bright na bright. Pero I am a very deliberate. Talagang pinag-isipan bago kita murahin. Sabi yung akin doon, sabi ko, pag minura ko ito, wala na. Sabi ko, sige. So yan lang ang ano ko. Then, the economy is doing well. Merong panahon na ang ating banana, pineapple, hindi na tinatanggap. So I had to go to China to ask them, President Xi Jinping, Sir, what is wrong with our products? We used to export to your country in so many volumes. Why are you now stopping it? Hindi na, wala nang bumibili ng banana natin para sa feeds na lang. Totoo. So sabi ko, bakit? Pati yung pineapple, what's wrong? Alam mo na, because they think that we are dovetailing. Pasunod-sunod lang tayo kung anong foreign policy. So sabi ko, no. Because I will chart an independent policy. So we're friends. Ngayon, we are back to 100%. Ang pineapple, because the planting was stopped, kasi hindi na kumikita, not viable anymore. Now, we are deficient by almost 30% sa order. So, balik na lahat. And China has granted us about, ilang nga lahat yun, Art? 20 billion. Nagbigay, dala-dala na yun nilang pera. 20 billion. 24. At sabi ng China, we will build 2 bridges for you for free. Yung, ilang bridges yan, magdagdag sila ng 2. So this will be our gift to the Filipino. Sabi ko na, okay na to. Itong isa, puro away-away lang. Inaaway tayo. So, yan ang ano ko. That's why they are helping us with our infrastructure. Dala-dalangan, last week, dala-dalangan nila yung pera. Sabi niya, you work faster, we have the money, it's here. Tayo ng kandarapa ngayon ng, but they will start yung, pati yung ano ni Tugade. Ayaw bigyan si Art ng pera ng Congress. Sabi ng Japan, we will do it for you. China, pati Japan rin. So nagtutulong silang nato. In a way, basta wala lang korupsyon. Magtiis lang kayo ng konti. Huwag kayong alam mo kasi, kung makinig kayo, lalo na yung inquirer na yan, walang, yung before the election, yung ABS pati yung inquirer, nabasa naman yung, may 200 million daw ako. Yung last minute na buhos nila, wala na akong magawa eh. Sabi ko sa mga tao, kung maniwala kayo, kayo ang bahala. But kung mayroon akong 211 million sa bangko, putang ina mag-withdraw ako bukas. At nung na-mayor na ako, sinabi ko sa Inquirer, pati ABS, nandyan yung mga buang siguro dyan, sabi ko, you find panahon ninyo at panahon ko na. Sabi ko sa Central Bank, buksan ninyo lahat. Pag may kalahati lang ako niyan, I will step down as president. Yan ang comment.
Maski kalahati lang. Yung putang inang 211. Wala akong ganun na pera. Nakaawa ka ganung eleksyon sa contribution. Humabol pa ako. Wala man akong pera mag-ano nang sa television advertisement. Hinabol ko nung yung malapit na yung eleksyon, ang rating ko na tumaas. Marami na nagbigay. Pumunta ako sa ABS-CBN, nagmakaawa ako na pwede ba akong paano lang. Tinanggap ang pera ko, sabi ko ito yung propaganda ko, maiksi lang. Putang inang ABS na yan. Hindi nilabas. Kaya yung ABS, pag sa mga news, huwag kayong maniwala dyan. Maraming TV. May TV5, aywan ko, GMA7, meron. Doon na lang kayo makinig. Ako, biktima kasi ako. Nagbayad ako por nada. Alam mo ang nilabas nila? Nilabas nila yung may TRO, sabi ng korte, huwag ninyong ilabas yan. Kasi ginamit ni Trillanos, isa pa rin yung gago. Hindi naman palaban. Yun yung gagong nagwarawara dyan sa Makati. Kasi mag-revolt daw sila. Tapos sinira yung peninsula. Ninakaw lahat ng tinidor, baso, lahat ng inumin. Bago nag-surrender sa pulis, ano ba kagago po tayo? Kaya nga, tinanong ko yung, bakit ganun ito si Trillanes? Sabi nung isang Navy, sir, ang sikreto niyan, may alam ang doktor namin. Tinawag ko yung doktor, ano bang problema nandito? Minsan hindi dito, Mayor, sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Bihira, it's a very rare. It occurs about every 200,000. Isa lang ang bayag. Kung totoo ka, it's an abnormality. It occurs in every male population, 200,000. May isa dyan. Ang problema, natanggap pa sa Navy, hindi hinipo yung... Huwag kayong magkumpiyansa, ha? Kay itong akin, 3 ito. Totoo. Takang niya ako. Kaya ako naniwala ako sa doktor. Sinabi, it occurs in every. It could either be more than 2. Kaya, hindi na ako nagsabi sa kanya na, doktor, kasali ako doon sa 200. Pero, abnormality. Pero at least yung akin may extra pa. Kaya sige lang kayo dyan tawa. Magseryoso tayo. Kaya nga ako wala akong, totoo yan, honest. I would not say it in public, but libel yan. Tinanggap nila ng pera, tapos ang ABS gusto, isa uli, sabi ko, huwag mo na lang tanggapin. Abuloy ko na lang yan sa... Itong Inquirer, ito ang gusto kong ipalabas sa inyo. Ang Inquirer ang may-ari ng Dunkin Donuts.
Yan ang, tanongin yung mga accountant dito. Sila yung may-ari niyan. About 5 years ago, they were assessed 1,800,000,000 bucks taxes. Maniwala ka hindi. Inapil nila, inikot ng inikot, pabalik na pabalik. Pagdating kay Inares, they were only assessed 8,400,000. Yan ang mga oligarchs na gusto kong yang mga ungpin na mayaman, impluensya, pag kung sinong administrasyon, lapitan lang. Ungpin, binigyan siya ng konsesyon ni Cory. Since then, until now, 1% lang. Everybody is paying 10% of their crop. Yan yung mga oligarchs. Yun yung mga mayaman na mga putang ina wala ng ginawa, mag-upo lang tapos gabitin yung impluensya. Yang inquirer, I don't know, but meron akong natanggap na balita na may binili ng lupa yan sa gobyerno, ang binayaran lang sweetheart deal dahil nga they went for Cory during kalaban nila sa Marcos. May lupa yan na halos ibinigay lang sa inquirer. It's an alley in Makati. Marami ng mga mall-mall dyan na maliit, pero yan ay kalkaling ko yan. Hindi lang yan, yung mga mayaman na, kaya sabi ko, itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Sabihin na ninyo na inggit ako sa inyo, totoo yan, putang ina kayo, pero magbayad kayo. Kaya inggit ako na galit sa inyo. Bakit hindi ako mainggit? Yumayaman kayo ng yumayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Itong inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, so, right, with all the righteousness and morality sa editorial, yung pala putang ina, kayo pati yung ABS, mukhang pera kayo. Oh, ako lang rin makasabi ng, minura ko si Obama, kayo pa. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera. Yung si Mega World, sabi ko, hindi ko tumatanggap. Ayaw ko. Kaya naman nanalo ako 6 million. Kaya nga, saan ko kinuha yung 6 million? Hindi naman ninyo ako kilala. Bakit binoto niya ako? Why? Messaging. Alam naman niyo, alam ko, kaya nandito kayo kasi talagang mahirap lang tayo. Our country never grew talaga. But in the fullness of God's time, sigurado ako, basta wala lang korupsyon at makuha ko yung lahat ng taxes na hindi mo bayad itong mga animal na to. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Kami gobyerno, tax at source kami. So, ang guarantee ko sa inyo, tabla tayo lang. Walang espesyal. Walang Moro, walang Tausog, walang Bisaya, walang Ilocos. Basta tabla tayo. Lahat. And from time to time, you visit the Philippines. Ayaw ko yan. Sabi ko, the streets, our public alleys, streets,
public places, park, are only for citizens natin. Kayong mga kriminal, huwag kayong mag-istambay dyan. Putang ina, pag napulot ko kayo, bantay kayo. Kasi ang Manila Bay, ang mga isda natin, kulang sa nourishment. Walang pagkain. Kung matapon ko itong mga animal, ito doon, tataba yung... Sino ang napunta na ng Davao? Oh, rami pala. Natikman na ninyo yung lapu-lapu doon? Yung lapu-lapu ng Davao talaga. Escabeche, ano. Di ba mataba pati a little bit chewy? Halo ang pagkain yan, mga seaweeds, pati tao mismo. Gusto ko man mga kababayan ko, ako'y nang makaawa na sana tayo ay maging matino. Huwag naman tayong basta na lang pumatay dyan. Nakakaawa naman yung Pilipino. Putang ina, hindi ako ganun. Kayo ang kawawa. Hindi mo mamadala ng pakiusap ng mayor ako ng 23 years. Sabi ko nga, umalis ka dito. Ayaw mong umalis, patayin kita. Adi yung umalis, buhay. Yung mag-iwan, patay. At saka itong mga human rights, bugok talaga. If you will destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of my land, I will kill you. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay ngayon. Magtanong sila, sino nga pala ang pumatay niyan? Tanungin mo ang pulis. Bakit ako? Been with you for quite a time. I would just like to appeal to you, especially here, Qatar and Bahrain, everybody dito, they have been very good to us. Let's just... Let me thank the Emir from the bottom of my heart for taking care of it. At sana naman, sumunod lang kayo sa Kagaya rin, whether it's really in my city, in Manila, there are rules to be followed. Just follow the rules para... Tsaka huwag kayong mag-inom. Bawal naman talaga dito yan. Ang babae, stick. The rule dito, sa babae dito kay stricto, stick to one, but die for 8. Pero wag dito, doon sa atin kasi prevailing. I'd like to thank everybody for being here. I hope I was able to convey the message. Mahal ko talaga hindi ako nagpapakorne, mahal ko talaga ang Pilipino. Totoo. I would not come here. I would have never dreamt of fighting the most powerful nation on earth. Murahin ko na lang, kala mo, tanto mo yung kalaban mo. It's because of my outrage. But they refuse to understand it. And then, I get a mouth that's really... Pero wag nila tayong ganunin kasi we deserve to be treated as a nation. We have a serious problem. But I said, in the fullness of God's time, baka yung mga anak ninyo,
hindi na kailangan lumabas. Maraming salamat po. Salamat ha.